somewhere out there, somewhere far away. I want Sa pagsisimula ng ating kwento, ay may isang palanggana, na ang lamang tubig ay may mancha ng dugo, gayon na rin ang isang basahan. Kasunod nun ay si Awei, ay napabuntong hininga, marahil sa pagod ng kanyang ginawa. Pagkatapos ay uminom ng isang baso ng tubig ang ating bida. At pagkatapos ay naisip niya, matapos ang isang gabing punong-puno ng pagmamadali at pagkakagulo, sa wakas ay naayos na rin, dagdag pa niya, buti na lang, nakapanood ako ng ilang mga video na nagbibigay kaalaman bago mangyari ito, kaya alam ko kung paano humarap sa mga emergency. Habang nakahiga ang babae ay tinatawag naman ito ng paulit-ulit ang kanyang master, samantala napaisip naman ng ating bida, na kahit nasugatan ang babaeng ito ng ganito, iniisip pa rin niya ang kanyang master. Pagkatapos ay may kumatok naman sa pintuan kaya nabigla naman ang ating bida, tanong pa ng kumakatok, nagising na nga raw ba ang ating bida? Sa pagbukas ng pinto tinanong ni Awei, ang kumakatok, na kung ano nga raw ang problema. Sumagot naman ang batang babae, na may isang tao nga raw na gustong makita ang ating bida, samantalang nagtanong naman si Awei, na kung anong klaseng tao nga raw ba ang naghahanap sa kanya. Pumasok naman si Xia Yi, at masaya niyang binati ang ating bida. Nagtatakang nagtanong naman ang ating bida kay Xia Yi, na kung bakit nga raw ba nandito na naman ito ulit. Sumagot naman ang babae na pinapunta nga raw siya dito ng kanyang ama upang ibigay ang bagay na ito sa ating bida. Nagtataka naman ang ating bida dahil sa kung ano nga raw ba ang laman ng isang ito, sumigaw naman si Xia Yi, na wag nga raw dito buksan ng bida ang bagay na yan. At makikita ang batang babae na biglang napalingon sa likuran nang marinig niya ang malakas na kalabog. At may isang kamay na pilit tumataas sa mga libro, gayong mukhang naiipit ito sa dami ng aklat. Naiinis namang sinabi ni Awei, na napakawalang ingat nga raw nito, tanong pa niya na kung isang araw ba itong special pocket, nagtataka naman ang bida sa isang bagay gayong anong klaseng gamit nga raw ba ang bagay na ito, nagsalita naman si Xia Yi, lahat nga raw yan ay mga uri ng bagay, at ipinakita ang eksena bago yun, sabi ng ama ni Xia Yi, na ang langit, ay mayroon palang ganitong kalalakas na martial arts sa mundo. Dagdag pa niya, na halika, buksan niyo ang bodega, gusto kong bigyan ng regalo ang eksperto. Si Xia Yi ay nagpapahayag na ang kanyang ama ay ibinigay sa kanya ang kanyang mga koleksyon sa buong buhay upang dalhin sa isang tao, upang makapili ito. Nababahala na hindi ito sapat, kabilang dito ang iba't ibang elixirs, manuals, at armas. Habang inaabot ni Xia Yi ang isang bagay kay Awei, dagdag pa niya, ay oo, mayroon din palang mga scrolls na ito. Sabi ni Xia Yi, sabi ng aking ama, na bilang pinakamalaking bahay tuluyan sa Yuhang Town, ang iyong bahay tuluyan ay dapat maraming dumedayo. Sabi ni Xia Yi, ito ay mga takas na natitira sa demonic cult. Kung may makita kang kaina-hinalang individual, pwede mo silang i-report sa Iron Armor Sect, may bounty sa kanila. Samantala sa isip naman ni Awei, sabi niya, na hindi ba't parang guestbook lang ito na dinala sa akin. Ipinapakita sa guestbook ang isang Portrait of Red Slave Escaped Remnant of the Demonic Cult Official, may babala na huwag magpaloko sa kanyang ganda dahil isa siyang killing machine na personal na pinalaki ng Purple Wave Emperor. Kaya niyang burahin ang 3 sects na nagrebelde laban sa Purple Wave Emperor sa loob lamang ng isang gabi. Naku, narinig ko na ang taong ito ay tumakas papunta sa lugar ng Yuhang Town, at iniisip lang namin. Sa isip ni Awei, nagkaroon ng flashback kung saan nakita niya ang babae sa guestbook, kasama siya. Bigla siyang napaisip, ito, at napagtanto niya kung sino ang babae na nakita niya sa guestbook, at sa nakaraan niya. Nagulat si Awei at napagtanto niya, hindi ba't siya yung babaeng bumangga sa akin? Nagtataka si Xia Yi, anong problema? Hindi naman siya nakakatakot, di ba? Nang may bigla namang may naamoy na isang bagay si Xia Yi. At agad siyang lumapit sa ating bida upang amuyin ito, samantalang kinakabahan naman ang ating bida. Nagtataka si Xia Yi at tinanong si Awei, bakit amoy dugo ka? Nasugatan ka ba? O may ibang nasugatan? Naisip ni Awei, parang bloodhound ba ang babaeng ito? Amoy niya ba talaga yon? Tumingin naman sa likuran si Xia Yi. Sumigaw si Awei, kwarto ko ito.
Hindi ka pwedeng pumasok, sabi ni Sia Yi, gulat na gulat ka, lalo tuloy akong na-curious. Pumasok si Sia Yi sa kwarto ni Awei at sinabi, sabi ko na nga ba, amoy dugo sa kwarto. Sumigaw si Awei, naku, may mangyayari, tinanong ni Sia Yi si Awei, ang lakas ng amoy ng dugo sa kama na ito. Nasugatan ka ba? Sa isip ni Awei, wala na, umalis ba siya dahil may narinig siya? Sabi ni Awei, hindi ako nasugatan, nakakita ako ng sugatang kuting sa bundok sa likod, naawa ako kaya dinala ko siya pabalik. Sino ang mag-aakala na matapos lagyan ng gamot at makatulog ng ilang sandali, nawala siya paggising ko? Dinala ko nga pala pabalik ang mga dating tauhan ko, talagang may talento ako sa pagpili sa kanila. Nakaupo ang nakabalot na babae sa itaas at nakikinig sa usapan nila, sabi ni Awei, pusa. Halos walang pusa sa bayan, siguro dinala siya ng disipulo mula sa Wangu Pavilion, sabi ni Sia Yi, sayang, tumakbo siya. Ang mga pabor mula sa Wangu Pavilion ay napakahalaga. Tinanong ni Sia Yi si Awei, Wangu Pavilion. Sabi ni Sia Yi, oo, dahil sa nalalapit na kompetisyon sa martial arts, sasali rin ang Wangu Pavilion. Gusto nila ang pusa ang sagradong hayop ng Wangu Pavilion. Sa daan, napili ang Yuhang Town bilang isa sa mga lugar para sa kompetisyon, kaya magiging masigla ito sa loob ng ilang sandali. Sabi ni Awei, Wangu Pavilion, sabi ni Sia Yi, tandaan mong tignan ang sinumang kainahinalang individual para sa akin, maraming uri ng tao ang magkakahalo, hindi mo alam kung sino ang maaaring makasiksik. Sabi ni Awei sa isip niya, ang lason sa akin, hindi ba galing sa Wangu Pavilion? Ginawang imposible para sa akin na gamitin ang aking mga kasanayan para magyabang. Tinanong ni Awei si Sia Yi, Miss Sia, ang kompetisyon ng martial arts na binanggit mo, maaari pa rin bang mag-sign up para dito ngayon? Sabi ni Sia Yi, posibleng araw iyon. Tinanong ni Sia Yi si Awei, nagpaplano ka bang irehistro ang iyong disipulo? Sabi ni Awei, oo, bata pa si Little Swai, palaging magandang hayaan siyang makita ang mundo. Sabi ni Sia Yi, talaga kang isang mabuting master, sabi ni Awei, pagkatapos ng lahat, talentado si Little Swai, at bukod sa pagsuporta sa kanya, wala na akong masyadong magagawa. Sabi ni Awei sa isip niya, hehe, ngayong nawala ang Purple Wave Emperor, kung may biglang lumitaw na may malaking lakas, tiyak na paghihinalaan sila. Malaki ang lakas ni Little Swai, sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa limelight para makaakit ng pansin, tahimik akong makakagawa ng mga baga. Sabi ni Awei sa isip niya, tungkol sa aking orihinal. Pagkatapos ay makikita na bumaba na ang babae nang makita niya na wala na ang dalawa. Sinabi pa ng babae habang kinukuha ang damit ng ating bida na hindi na nga raw siya dapat pa na magkamali. Sabi ng babaeng nakabalot sa isipan niya, ito ang aura ng Master Demonic Order. May torneo na pinagsamang isinagawa ng 3 pangunahing sekta, na umiikot sa mga martial artist na nakikipagkumpetensya laban sa isa't isa. Ang teksto sa larawan ay nagsasaad, ang mananalo ay makakatanggap ng malalaking gantimpala, elixirs, at artifacts. Hindi lamang maaaring maging prominente sa martial world, ngunit mayroon ding pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa mga miyembro ng 3 pangunahing sekta, na umaabot sa tuktok sa isang galaw. Sa makatuwid, ang pakikilahok sa grand event na ito at ang pagwawagi sa kampyonato ay naging lifelong goal ng maraming martial artists. Nakasaad sa ibabang bahagi ng larawan na, sa tuwing nagaganap ang event na ito, puno ito ng talent at mga kahangahangang individual. Mayroong isang lalaki na sumisigaw ng Master, at isa pang lalaki na nagsasabing, Master, gusto ko rin lumaban. May 2 lalaki, sinasabi ng isa, hindi sa ayaw kitang isama. Si Awei ay nagsasabi na kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang tao para magbantay at mamahala ng mga bagay-bagay para mapanatag siya. Dagdag pa niya, kapag wala siya at si Xiao Shuai, ang inay mapupunta sa kamay ng kausap niya. Naantig naman ang pusa ng lalaking ito nang marinig niya ang magagandang salita sa kanya ng ating bida. Sabi ng isang lalaki, Master, magpahinga ka at maglakbay ng ligtas. Hihintayin kita sa inn, samantala, si Awei ay nag-iisip, bakit parang kakaiba ito? May nagtanong, anong ginagawa niyo? Sumagot naman ang isa, umayos kayo, hindi niyo ba nakita na may hindi pa nakakatanggap ng number tag nila?
May sumigaw, anong tinitignan nyo, walang dapat makita, habang may lalaki na tumutulo ang sipon. At ipinakita ang mukha ng isang lalaki na animoy nagulat sa kanyang nakita. Pagkatapos ay makikita natin ang isang kamay na may mga singsing na mukhang ginto, gayon na rin ang iba pa nitong kasuotan. Makikita natin ang ating bida at ang kanyang disciple na nakasuot ng magarang kasuotan, paliwanag patungkol sa mga ito, 8 treasures auspicious soft armor, pilak, ang presyo ay hindi kumpleto treasured Buddha beads, 23,333 pilak Moonsun bracelet, pilak, ang presyo ay hindi kumpleto fire element board finger, 6,666 na pilak cloud threading boots, 15,733 pilak, at ang sa disciple naman ng ating bida, isang exquisite space bag, regalo mula kay Shafu. Nagtatanong ang disciple ng bida, Master, bakit nakatingin ang lahat sa atin? Meron din siyang suot na Chenchun Heart Protecting Lock na nagkakahalaga ng 38,880 pilak. Iniisip ng bida, ganito pala ang pakiramdam ng magsuot ng divine equipment at handgun ng mga baguhan sa Newbie Village. Pero, masyadong mabigat ito, mas mabuting tanggalin ko muna ito. Speaking of which sabi niya, iniisip ng bida, talaga bang maaasahan ang kompetisyon na ito? Ito lang ba, isang grupo ng mga mahihina, nang bigla namang may nakakuha ng pansin ng ating bida. May lalaki na nakasuot ng leopard print ang nagsabi, Hey, little brother, first time mo bang sumali sa kompetisyon na ito? Dagdag pa niya, hindi mo kailangan ang mga gamit na ito para sa audition match. Gusto mo bang tulungan kitang bantayan ang mga ito? Iniisip ng bida, ito ang filial piety ng aking disciple. Mas mabuting ako na ang magdala nito, paano ko pa maaabala ang iba? Sinabi ng lalaking nakasuot ng leopard print, oh. Ayaw mo akong bigyan ng face. May napansin naman si Awe, may babae na nakasuot ng pulang damit na nagsabi, mukhang magsisimula na ang kompetisyon. May nakalagay din na, this one still has a role, na tumutukoy sa isa sa mga karakter sa likod. Sinabi ng bida, mauna na ako. Mag-usap tayo sa susunod kung may pagkakataon, tila nenes naman ang lalaki sa ating bida. Iniisip ng bida, mukhang supporting character lang yung lalaki kanina. Sa tingin ko hindi pa siya tatagal ng isang chapter. Pero mas mahalaga ang kompetisyon, sinabi ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Sige, sa tingin ko natanggap na ng lahat ang paksa ng audition match na ito. Ang kompetisyon ay tatagal ng 12 oras, at pagkalipas ng kalahating oras, opisyal nang magsisimula ang kompetisyon, at dagdag pa, good luck sa lahat. Sumigaw ang bida, wait a minute, kapeng mainit. Sabi ng bida, kaya't ang kompetisyon na ito ay hindi dapat tungkol sa martial arts, bakit kailangan naming mamitis ng mga damo? Dagdag pa niya, hindi ba't para lang itong libreng paggawa para sa iba? Sabi ng bida, tapos, hindi ko pa nga mahanap ang mga damong ito sa mga litrato. Mukhang kailangan ko na lang gawin ito ng paisa-isa, may nagsabi rin, dahan-dahan. Huwag lukutan, yung kalbong bata ang nagsabi, lumipas ang gabi. Makikita natin ang ating bida sa isang kagubatan na tila doon magpapalipas ng gabi. Habang mahimbing ang tulog ng disciple ng ating bida, may gumagalaw naman sa damuhan. Sabi ng isa sa mga tauhan, Boss, sinusundan na natin siya kanina pa. Dapat na ba tayong gumawa ng hakbang? Sumagot yung boss, hindi naman mukhang marunong siya ng martial arts, siguro sumali lang para magsaya. Sabi ng isa pang tauhan, sa tingin ko rin. Parang hindi naman masyadong matalino ang lalaking yan, at may dala pa siyang bata. Masusuntok ko lang siya at hindi pa siya didikit sa pader. Sabi ng isa sa mga karakter, oo, kung ibebenta natin ang mga dala niya, mas malaki ang kikitain natin kaysa sa mga normal na trabaho, dagdag pa niya, at mayroon siyang dimensional pocket space, siguradong mas marami pang kayamanan sa loob. Pangkatapos ay makikita naman na pangiti-ngiti pa ang lalaking ito. Sabay utos sa kanyang mga tauhan na hulihin nga raw nila ang ating bida. Ngunit sa kanilang paglabas ay may lambat naman na sumalubong sa kanila. Nagtataka naman sila sa nakatali sa kanila na isang bagay. May bigla namang humila sa tali. May sinabi, ayan, sinabi ko na sa inyo, at dagdag pa, ang mga supporting character na katulad niya ay hindi tatagal ng isang chapter. Sabay umuusok sa tuwa ang ating bida.
Ang larawan ay nagpapakita ng isang binatilyong karakter na may kulay kape at matinik na buhok, nakasuot ng tradisyonal na asol na kasuotan. May nakangisi siyang ngiti sa kanyang mukha. Mula sa kanyang kamay, lumalabas ang isang puting substansya na parang sapot, na nagpapahiwatig ng kakayahan niyang magpalabas ng sapot tulad ng Spider-Man. Ayon sa teksto, Red Cloud Silk 25,688 silver, pula na sapot ng ulap 25,688 pilak. At sabi niya, ito pala ang sarap maging Spider-Man. Ipinakita naman na mukhang hirap na hirap. Sabi ng ating bida, hindi niyo ba talaga inakala na isa akong mangmang, ano? May isang grupo ng mga tao. Nakikita si ating bida na nagpapakita ng kayamanan, habang nagpapanggap na baguhan, sabi ng isa sa mga tao, sadyang nagpapakita ng kayamanan. At, nagpapanggap na baguhan, pagkatapos ay nagtanong ang bida na kung gusto ba raw ng mga ito ng laban. Ipinakita ang flashback nung nakikipag-usap ang ating bida sa babae, at doon pa lang ay alam niya na napupunta ang mga taong ito upang pagnakawan siya. Sabi ni ating bida, lahat ng ito, ay sinasadya ko, nakikita sa larawan na may dalawang lalaki na nagagalit, sabi pa sa larawan, ang payat na batang ito, tumanggi sa inumin, haharapin ang parusa. Malakas namang inyapak ng ating bida ang kanyang mga paa, kung kaya takot naman ang hangal na lalaki. Sa totoo lang, hindi pa ako gaanong pamilyar sa lugar na ito, o sa madaling salita sa mundong ito, sinabi ng ating bida, bagaman ayaw kong pahirapan ang mga bagay, sa ngayon, wala nang ibang paraan. Dahil ganoon, dagdag pa niya habang may nakakatakot na ekspresyon, kailangan kong abalahin ka, mabait na tao, para tulungan akong makalaya, okay. Si Xia Yi ay nakasuot ng pulang tradisyonal na kasuotan. Mukha siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na siya ang magiging supervisor sa isang kompetisyon. Isang tao ang may hawak na tasa ng tsaa, sabi niya, wala nang ibang paraan. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip ng emperador? Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong ama ang tungkol sa ganito kalaking bagay? Sinabi ni Xia Yi, wala siyang oras para sabihin sa akin ang mga bagay na ito. Nitong mga nakaraang araw, abala siya sa pag-eensayo ng martial arts at halos hindi na lumalabas ng bahay. Tapos nagtanong siya, nagsasanay ng martial arts. May isang babae na nagngangalang Wangu Guess Holy Maiden Dream Chenkyu. Sabi niya, marami ng taon nang lumipas simula nang umakyat si Uncle Xia sa Martial Saint level, at ang 9-band heart protecting formation ay kumpleto na, tapos may mga iba pang salita sa ibaba, sa pag-abot sa ganitong antas ng paglilinang, mahirap nang gumawa ng mas malalaking pagunlad. Maraming tao ang natatapos ang kanilang mga nagawa sa buhay dito. Dapat mo siyang hikayatin pa, sabi ni Xia Yi, ang ugali ng aking ama ay hindi basta-basta mapapapayag. Kaya nga, hindi ko siya kayang hikayatin, tapos nagbago siya ng usapan, huwag na nating pag-usapan ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kamakailan lang, nakilala ko ang isang tagong master. Nagulat naman ang babae sa narinig niya kay Xia Yi. At pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ni Xia Yi. Galit na galit si Wangu Guess Holy Maiden Dream Chenkyu. Sabi niya kay Xia Yi, hindi ka na naman nahulog sa isang taong hindi mo alam kung saan nanggaling, ano? Ano ang pagkakakilanlan niya? Anong sekta siya? Sino ang kanyang master at saan siya nanggaling? Inalam mo ba ang mga yan? Sabi ni Xia Yi, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ang aking ama ng mga tao para imbestigahan ang kanyang pinagmulan. Mukhang kampante at masaya si Xia Yi, na may ngiti at malalaking mata, habang ipinapaliwanag na inas-ikaso na ang pag-iimbestiga sa pinagmulan ng tagong master. Sa larawan, nakaupo sina Wangu Guess Holy Maiden Dream Chenkyu at Xia Yi sa loob ng isang gusali. Sabi ni Wangu Guess Holy Maiden Dream Chenkyu, bukod pa rito, ang taong ito ay nagmamalasakit sa maliliit na hayop, mapagbigay, at sa kabila ng kanyang kabataan, handang tumulong sa isang ulilang bata, tapos sabi niya, talagang isa siyang dakilang tao. Ipinakita naman ang nakakatakot na mukha ng ating bida. Lumipat ang panel sa hangal na lalaki na tila nagmamakaawa. At pagkatapos ay iniabot niya ang isang bagay sa ating bida. Sa larawan, may hawak si Awei na isang itim na bagay na parang ugat. Sabi niya, ito ba ang black ginseng? Ibang-iba ito sa drawing. Mayroon ding drawing ng isang taong nagdadala ng chicken soup,
At may nakasulat na, "Here comes the chicken soup." Sabi pa ni Away, "Bakit kamukha ito ng ginagamit ng lola ko sa sabaw?" Nakasigaw ang hanggal na lalaki, gumagamit ng black ginseng para sa sabaw. Gaano kaya kayaman ang taong ito? Tapos sabi pa niya, sinayang ang mahahalagang yaman. Sa larawan, umiiyak ang hanggal na lalaki at sinabi, "Hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman." Tapos may nagsalita at sinabi, "Sige, dahil naayos na ang lahat, ikaw at ang iyong nakababatang kapatid ay maaari nang umalis." Nakatingin ang hanggal na lalaki sa isang lalaking nakasuot ng asul na damit at sinabi, "Pababayaan niyo lang kaming umalis ng ganito." Sinabi ni Away, "Kung gayon ano pa, anong silbi kung personal kong hahawakan ng isang taong may mababang estado?" Tapos may nag-isip, ang pagharap sa maliliit na isda na ito, nakakapagod maglinis pagkatapos silang patayin, hindi ba? Nakangisi si Away at sinabi sa hanggal na lalaki, "Mahalaga ang buhay, at kung bibigyan ka ng pagkakataon, bastos na hindi umalis agad sa halip na magmadali patungo sa kamatayan." Tapos sabi pa niya, "Gayunpaman, bilang kapwa antagonistic characters, maaari kitang bigyan ng ilang payo." Nakangiti si Away habang may hawak na cellphone na may mga video. Sinabi niya, "Marami na akong hinarap na cannon fodder, ibig sabihin, gumagawa ng mga video, na lumalabas minsan at pagkatapos ay itinatapon, ibig sabihin, itinatapon ng material, hindi man lang sulit na maging extra." Tapos sabi pa niya, "Kahit na ipinagmamalaki ninyong lahat ang martial arts, mahalaga rin ang pagkakaroon ng matalas na isip. Ang pagkakaroon ng parehong tapang at diskarte ang susi sa tagumpay." Nag-aalala ang hanggal na lalaki at nag-iisip, itatapon pagkatapos lumabas, sinasabi ba niyang alisin sila? Pagkatapos alisin, pupunta sa bangkay, tumatakbo palayo ang hanggal na lalaki habang buhat-buhat ang kanyang kapatid na nakabalot sa benda. Sinabi niya, "Hindi kayang magkasala, Palm." Sa kabilang banda, nakatingin lang si Away at nag-iisip, ano kaya ang reaksyon niya? At lumipat ang kinabukasan, sa paggising ng ating bida, may nagtanong, "Master, gising ka na ba?" Nakaupo si Away at nagtatanong, "Anong oras na ngayon?" Tapos sinabi ng kapatid ng hanggal na lalaki, "Anong oras?" Ang tinutukoy ba ni Master ay ang oras na ng aso, 7 hanggang 9 PM, natulog si Master buong araw. Nakatingin si Away sa hawak niyang prutas at nagtatanong, "Saan galing ito?" "Ano ito?" "Prutas ng karunungan." Tapos sinabi ng kapatid ng hanggal na lalaki, "Nakita ko yan doon." Itinuturo ng disipulo ni Away ang isang tumpok ng itim na bagay at sinabi, "At itong mga bagay na ito, lahat ay pinulot mula doon." Napatahimik naman ang ating bida sa narinig niya mula sa kanyang disciple. Sinabi ni Away, "Masyadong marami nito, itago muna natin sila ngayon, kukunin natin sila mamaya." Tapos may babae na nakatayo sa tabi at sinabi, "Such good luck, hihihi." Makikita naman ng isang babae na mukhang pinagmamasdan ang dalawa. Pagkatapos ay sumili naman ng ngiti sa babaeng ito nang makita niya ang ating bida. Galit na galit ang babae at sinabi, "Hindi ka tanggap-tanggap. Nakakadiri, ilayo mo yan sa akin." Tinitingnan ng babae ang isang itim na bagay na nakakadiri at sinabi, "TSK, sinabi ko sa iyo na hindi na kailangang mag-abala sa mga bagay na ito, naglilibang-libang lang." Tapos sinabi ng matandang lalaki, "Sa pagsisikap na ito, mas mabuti pang maglabas agad ng abiso para sa malawakang pagbili." Sinabi ng babaeng nakasuot ng pula, "Hindi dapat magsalita ng ganyan ang Holy Maiden." Tapos sinabi ng Holy Maiden, "Iba ang mga araw ng aso ngayong taon kaysa sa mga nakaraang taon, maraming lugar ang malamang na magdusa ng mga sakuna." Itong mga walang prinsipyong negosyante ay nagpapataas ng presyo ng black ginseng, hindi kayang bayaran ng korte ang ganitong pera. Sinabi ng Holy Maiden, HMPH, "Sinusubukan lang samantalahin ang pagkakataon, magsalita ng napakarangal, nakakadiri." At naglakas loob pa ring iwanan ang gulo na ito sa aming Wanguge. Hindi ba natatakot na lalasunin ko ang kanyang inumin? Nagtatanong si Away, "Excuse me, dito ba tayo magsusumite?" Tapos sinabi ng Holy Maiden, "TSK, kailan kaya ito matatapos?" Tinitingnan ni Away ang isang pouch at sinabi, "Ang topic mo ay napaka-abstract, hindi ako sigurado kung ito na yon." Nagtataka ang Holy Maiden at sinabi, "Ano ang ibig sabihin ng abstract sa kontekstong ito?" "Ako mismo ang gumuhit nito,
ngunit bigla naman siyang natigilan. At nasabi niya ito ay, nakita ng Holy Maiden at ng babaeng nakasuot ng pula ang tumpok ng itim na bagay at sinabi, napakagandang black ginseng. At napakarami, tapos sinabi ng babaeng nakasuot ng pula, napakagandang medicinal herbs, kahit nahukayin ko ang buong bundok, hindi tiyak kung makakahanap ako ng ilan. Sinabi ni Away, hindi mo tinukoy kung magkano ang kailangan mo, maaari kang pumili ng iyong sarili. Nagulat ang Holy Maiden at sinabi, pumili, pero black ginseng ito. Nag-isip si Away at sinabi, ano kaya ang problema? Baka hindi mo ito gusto. Sinabi ng Holy Maiden, gusto namin ito. Pero sa totoo lang, isa lang na low grade ang sapat. Bakit hindi mo na lang kunin lahat? Nagulat ang babaeng nakasuot ng pula at sinabi, kunin lahat. Talaga, tapos may isa pang tao na sinabi, hindi kaya niya alam kung gaano kahalaga ang gamit na ito. Nakatayo si Away sa tabi ng bundok ng black ginseng at sinabi, dahil nakuha na silang lahat, hindi ko talaga gusto kainin ang bagay na ito. Nagulat naman ang Holy Maiden at sinabi, nakuha. Anong kalokohan, ayaw kainin, basta-basta mo lang ba ito nakikita? Sinabi ng Holy Maiden, teka muna, ang topic ng kompetisyong ito ay sinadyang pinakawalan, alam ng lahat na si Wanguge ay naghahanap ng black ginseng kahit saan. Hinawakan ni Away ang ulo ng bata at sinabi, Master, pagod na ako, sumagot naman si Away, tara na bumalik na tayo. Sinabi ng Holy Maiden, nakikita ko, naiintindihan ko na. Ang taong ito ay dapat na pumunta rito para makilala si Wanguge sa pagkakataong ito. Ang taong ito ay mapagbigay, karapat-dapat sa pabor na ito. Sinabi ng Holy Maiden, dahil mayroon kang magagandang intensyon, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Para sa iyong pagiging matuwid, nakatulong ka sa akin ng malaki. Ang Holy Maiden ay nagsalita, ang pabor na ito, kinikilala ni Wanguge. Nagulat naman si Away at sinabi, Wanguge, ipinapakita ang Holy Maiden ng Wanguge, si Dream Chenkyu. Mayroon siyang mahabang kulay lavender na buhok na nakapusod sa dalawang malalaking bun sa tuktok ng kanyang ulo, at may suot siyang puting korona na may detalyadong disenyo. Mayroon siyang matatalim na kulay ube na mata at isang maliit na ube na marka sa kanyang noo. Nakasuot siya ng isang mamahaling kulay ube at puting kasuutan na nagpapakita ng kanyang tiyan, at nagtatampok ng mga pilak na palamuti sa kanyang leeg at braso. Mayroon siyang nakangiting ekspresyon at inaabot niya ang kanyang kamay, na tila nag-aanyaya. Ang dialogue bubbles ay nagsasabing, Holy Maiden ng Wanguge, si Dream Chenkyu, nakilala mo na ba siya? Mayroong drawing ng black ginseng at ang minamahal na Holy Maiden. Ang larawan ay iginuhit ni Dream Chenkyu, at makikita na magkasamang naglalakad ang ating mga bida. Sinabi ng lalaki na may hawak na pamaypay, may pwesto talaga ako sa opisyal na kompetisyon. Anong isang ipinagmamalaking sandali para sa aking mga ninuno? Sinabi ng lalaking blonde, hindi ko na kailangang bantayan ang bahay, ang master ay napakabuti. Sinagot naman siya ng master, mula ngayon, master, ikaw na ang aking mga foster parent. Nagalit naman ang master at sinabi, tigil na ang paghila sa akin, bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, ipapadala kita pabalik para bantayan ang tindahan. Nakatayo sina Away, ang Holy Maiden, at ang lalaking blonde sa harap ng venue para sa kompetisyon. Sinabi ng lalaking blonde, ito ba ang opisyal na venue para sa kompetisyon? Sinagot naman siya ng Holy Maiden, mukhang walang espesyal dito, wala man lang tao. Sumagot naman si Away, HMPH, hindi mo alam ang tungkol dito, ano? Sinabi ng Holy Maiden, ang dahilan kung bakit walang tao dito ay dahil ang buong lugar na ito ay nakareserba para sa 3 pangunahing sekta. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga preliminaries ay itinakda lamang upang manghuli ng mga tao, napakakaunti ang makapapasa. Sinabi ng Holy Maiden, ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa, mula sa mga pangunahing sekta, ay garantisado na ang isang pwesto sa opisyal na kompetisyon, kaya ang lugar na ito ay maituturing na isang pagtitipon ng mga dalubhasa. Ang mga walang kasanayan at pumunta rito ay fodder lamang, kahit na pumasa sila sa preliminaries, sila pa rin ay ma-screen out. Sinagot naman ni Away, nakikita ko, nakaramdam ako ng biglang nalantad sa madilim na bahagi ng mundong ito. Ayon sa Holy Maiden, kaya, ang pagkuha ng pwesto sa kompetisyon na ito ay talagang napakahirap. Ngunit malaki ang naitulong mo,
3 pwesto lang para sa mga kalahok, maaari kang humingi ng higit pa at walang problema. Sinabi ni Awei, ang Holy Maiden ay tunay na mabait, iniisip niya. Nagtataka ako kung anong pabor ang nagawa namin para sa kanya. Sinabi naman ng Holy Maiden, Terena, pagkain at tirahan ay kasama sa opisyal na kompetisyon, dadalhin ko kayo doon. Bata, malamang pagod ka na, tama? Halika rito, hayaan mo akong dalhin ka. Sinagot naman siya ng bata, hindi naman, iniisip ni Awei, ang Holy Maiden ba na ito ay masyadong sheltered? Mukhang napakadaling dayin, lumipat ang panel sa isang gintong karatula, at nagtanong na kung nasaan ba raw sila. Sinabi ng Holy Maiden, ay oo, mayroon pa akong iba para sa inyo. Dito, ingatan mo ito, huwag mong aiwawala, may mga kamay na may hawak na 3 gintong token at isang puting pito. Ang mga token ay may nakasulat na Chinese character na Jiazu, Jiazu, na nangangahulugang Group A. Hawak ni Awei ang puting pito na ibinigay sa kanya. Nagtataka siya at sinabi, isang pito, gawa ba ito sa buto? Sinabi ng Holy Maiden, kinuha ko ito ng palihim, isa lang ito, huwag mo itong gamitin ng basta-basta. Sinabi ni Awei, hindi ito tumutunog, nagalit naman ang Holy Maiden at sinabing, sabi ko huwag itong gamitin ng basta-basta. Sinabi ni Awei, wow, ang ganda ng dekorasyon ng inn na ito. Sinabi ni Awei, ang mga amenities, parang 5-star hotel. Sinabi ng isang lalaki na may hawak na pamaypay, gusto mo ba ito, Master? Kung gayon, ipapa-renovate ko ang ating inn para maging ganito. Sinabi ng shopkeeper, registration at lodging. Tinanong ng shopkeeper, ilan? Sumagot si Awei, 3. May nagsabi, mga bata, baka nagkamali kayo ng napuntahan. Sinabi ng babae, hindi ito lugar para maglaro ng bahay-bahayan, payo ko sa inyo na bumalik na kayo. May nagsabi, bakit ka nakikialam sa buhay ng ibang tao? Sinabi ng isang lalaki, hindi pwedeng sumali ang mga bata. Kung gayon, bakit ka nandito, isang mabahong matandang babae, para sumali sa kasiyahan? Sinabi ng babae, pinapaalalahanan ko lang kayo, ano ang inyong intensyon? Sinabi ng lalaki, ang literal na kahulugan lamang. Sinabi naman ng babae, TCH, ang mabubuting intensyon ay tinatreto na parang atay at baga ng baka. Nakikita natin si Awei at ang kanyang mga kasama na naglalakad kasama ang babae at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ng shopkeeper, huwag mo silang intindihin, binata. Ang lakas ay respetado sa mundong ito, anuman ang edad o kasarian. Sinabi ng lalaki, ilan sa mga taong pumupunta dito ay mabubuting tao. Walang dapat ikahiya, ito ba ang unang beses ninyong sumali sa kompetisyon? Kung magkaproblema kayo, maaari ninyo akong hanapin. Napatahimik naman ang ating bida sa narinig niya mula sa matandang kalbo, at tila siya ay nagpipigil ng kanyang tawa sa matandang kalbo. Sinabi ni Awei, kung gayon, lubos akong aasa sa inyo, sir. Sumagot naman ang shopkeeper, haha, walang anuman, walang anuman. Nasambit naman ng babaeng ito na master, dagdag pa niya, kahit na malapit tayo, hindi natin nakikilala ang isa't isa, napakasakit. Sinabi ng babae, sobrang miss na kita, kahit na ang maliit na nunal sa iyong dibdib. Ang nakabibighaning aura na ito, kahit na magbago ang balat, makikilala pa rin kita sa isang tingin. Napaisip naman ng ating bida na mukhang may nagmamasid nga raw sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ang ating bida na nakahiga sa kanyang silid. Pagkatapos ay inaalala niya ang sinabi ng Holy Maiden, na kapag kailangan nga raw ng bida ng tulong ay ihipan nga lang raw nito ang 7. Sinabi ni Awei, kung susugod ako at hihingi ng tulong sa kanila na alisin ang laso ng go, tiyak na maghahinala sila, tama ba? Mas maaasahan na maghanap ng paraan para dahan-daang makalapit. Nang may bigla namang may malakas na sumigaw, kaya dahil dito ay nabigla naman ang ating bida sa kanyang narinig na sigaw. Dumating ang 2 disciple ng ating bida, at mababakas rin sa kanilang mukha ang matinding takot. Sinabi pa ng disciple ng bida na may nangyayaring kakaibang araw doon sa labas. Sa labas may kakaibang bagay na parang isang ugat, sinabi ng isang tao, nagsisimula na ang kompetisyon, hindi mahalaga ang buhay o kamatayan. Sinabi naman ng isa pa, paumanhin, susunugin ko ang mas maraming papel para sa iyo, kaya dahil dito ay may napasigaw naman ng malakas,
At sa labas makikita natin ang isang lalaki na naging payat ang pangangatawan. Sinabi ng isang lalaki, "Ate, naasikaso na ang lahat." Sinabi ng babae, "Napakagaling, punta na tayo sa susunod na lugar." Sinabi ng isang tao, "Ang kampyon ng kompetisyong ito ay tiyak na mapapasamin." Dito na po natatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood.